Naaalala mo ba noong bata ka? Gusto kong balikan mo sandali yung mga panahong yon sa isip mo. Nakakatuwa yan. Lahat tayo may ganyang mga alaala. 'Di ba? Sigurado ako na may mga batas ang mga magulang mo na sa paningin mo noon ay sobrang nakakainis o mukhang wala namang kwenta. Halimbawa, yung madalas nating marinig na wag kang tatakbo habang may hawak na gunting. O kaya naman yung klaseng bawal maglaro sa labas kapag umaambon kasi magkakasakit ka. Oo, ayun. Noong bata ka, pakalamdam mo pinagkakaitan ka lang ng kalayaan, 'di ba? Parang ang paboritong gawin lang ng mga matatanda ay sirain ang araw mo. Limitahan yung kasiyahan mo. Kumbaga, Tumpak. Pero ngayong malaki ka na at mas naiintindihan mo na kung paano gumagana ang mundo, nakikita mo na ang mga paghihigpit na iyon ay hindi pala parusa. Isa pala itong mahigpit na proteksyon. ang ganda ng panimulang yan para sa malalimang pagsusuri natin ngayon. Yan, eksakto ang gagawin natin. Hihimayin natin ang dokumentong Lesson 12, Banishment from the Garden. Titingnan natin ang isa sa pinakasikat na parusa sa kasaysayan ng tao, yung pagpapalayas kina Adan at Eva mula sa Hardin ng Eden. Aalamin natin kung paano ito naging pinakamalaking proteksyon ng sangkatauhan. Isang napakagandang anggulo niyan. Kasi madalas kapag naririnig natin ng kwento tungkol sa Hardin ng Eden, ang unang pumapasok sa isip natin ay isang nagagalit na lumikha. Yung parang laging may hawak na kidlat, di ba? Oo, yung nagpataon ng mabigat na sumpa dahil hindi sinunod ang utos niya. Pero para makita natin yung nakatagong bihaya sa likod ng pagpapalayas na yun, kailangan muna nating himayin kung ano ba talaga ang nangyari sa mismong sandali ng pagsuway. Okay, simulan natin doon sa ahas. Ayon, nagsisimula lahat yan doon sa tanyag na pangako ng ahas kay Eva. Sige, himayin natin ito. Yung pangako ng ahas, ito yung nakasulat sa Genesis, na kapag kumain daw sila ng prutas mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama, magiging katulad daw sila ng Diyos. Katulad ng Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. Ang palagi kong iniisip noon, purong kasinungalingan lang ang sinabi ng ahas. Pero nakakabaliw isipin na kung titignan mo ng maigi, totoo naman pala ang sinabi niya, di ba? Nalaman nga nila ang mabuti at masama. Oo, sa isang banda, totoo nga ang sinabi niya, pero isa itong napakatalino at mapanlinlang na kalahating katotohanan. Yung half-truth na sinasabi nila. Eksakto. Sinabi ng ahas kung ano ang mangyayari, pero hindi niya binanggit kung ano ang magiging pakiramdam nito. Hindi niya sinabi kung ano ang napakalaking magiging kapalit. Dito pumapasok yung matinding pagkakaiba ng dalawang uri ng kaalaman. Dalawang uri ng kaalaman. Paano yon? Isipin mo ito. Ang Diyos ay ganap na perpekto at banal. Alam niya ang kaibahan ng mabuti at masama, pero sa antas na intelektual lang. Okay. Gets ko. Naobserbahan niya ang kasamaan. Nasaksihan niya ito noong magrebelde mismo si Satanas. Pero dahil wala siyang kasalanan, hindi niya kailanmang naranasan ang kasamaan mula sa loob. Intelektual na kaalaman laban sa experiential na kaalaman. Parang ganito yan isipin mo ang pagkakaiba ng isang espesyalista sa cancer, tulad ng isang magaling na oncologist at yung mismong pasyenteng may cancer. Napakalinaw ng paghahambing na yan. Pareho silang nakakaalam kung ano ang cancer. Yung doktor, kabisado niya yung behavior ng cells, yung epekto ng chemotherapy, yung statistics, alam niya ito ng buong-buo sa isip niya. Intelektual na kaalaman nga. Oo, pero hindi ba't mas masaklap yung, alam mo nga kung ano ang cancer dahil ikaw mismo ang nakakaranas ng sakit, ikaw yung nakakaranas ng panghihina at ng unti-unting pagkasira ng sarili mong katawan. Tumpak. Ang doktor ay nakakaalam mula sa labas, pero ang pasyente ay nakakaalam mula sa loob, sa mismong karanasan niya. At iyan, eksakto ang nangyari kina Adan at Eva. So, nung kinain nila yung prutas, Nang sumuhay sila at kumain, natutunan nila ang kasamaan hindi sa kag-aaral nito mula sa malayo. Natutunan nila ito sa mismong pagdanas nito. Pumasok yung lason sa kanilang sistema. grabe yun. So, hindi pala naging upgrade yung pagkain nila ng prutas. Hindi talaga. Naging katulad nga sila ng Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama,
Pero ang hindi sinabi ng ahas ay mas mabuti sanang hindi na lang nila ito naranasan. Akala yata nila maabot nila yung level ng Diyos. Imbes na tumaas ang antas nila, mas napalayo pa sila sa katangian ng Diyos. Kasi nga, nadumihan na ang mismong kalikasan nila. Nawasak yung inosenteng kalagayan nila. Dahil doon, nasira yung perfection nila? Oo. At dahil sa matinding pagbabagong ito, may isang sikat na linya ang Diyos sa Genesis 3:22 na nagsasabing, ang tao ay naging katulad ng isa sa atin. Teka, katulad ng isa sa atin? Bakit plural? Bakit atin? Yan ang madalas itanong eh. Hindi ba't giisa lang ang Diyos? Sino ang mga kasama niya doon na tinutukoy niya sa usapang ito? Magandang tanong yan, at matagal na itong pinagdedebatehan ng mga scholar natin. Ayon sa dokumento, may dalawang pangunahing paliwanag na lumilitaw dito. Okay, ano yung una? Una, maaaring ang salitang atin ay tumutukoy sa Diyos kasama ang mga anghel sa langit. Ang mga anghel, dahil nasaksihan nila ang pag-aalsa ni Satanas pero pinili nilang huwag magkasala, ay alam din ang kaibahan ng mabuti at masama. Pero sa paraang intelektual lang, tulad ng sinabi mo kanina. Tama. Kaya nang sabihin ng Diyos na naging katulad ng isa sa atin ang tao, kinikilala niya na pumasok na ang tao sa malalim na antas ng pagkaunawa tungkol sa kasamaan, tulad ng mga nilalang sa langit. Naiintindihan ko yung una. Ano naman yung pangalawang teorya dyan? Ang pangalawa ay medyo mas malalim na teolohiya. Tumutukoy ito sa pahiwatig ng plurality sa loob mismo ng isang Diyos. Yung konsepto ng Trinity. Parang ganon. Kung babalikan mo ang Genesis 1, makikita mong sinasabing ang Espiritu ng Diyos ay nakalutang sa ibabaw ng tubig. Doon din ginamit ang salitang, likhain natin ang tao sa ating wangis. So may atin na agad doon pa lang. Oo, bagaman hindi palantaran o buo ang konsepto ng Trinidad sa bahaging ito ng lumang kasaysayan, ang mga salitang ito ay nag-iiwanan ng malinaw na pahiwatig. Pahiwatig tungkol sa komplikado at maramihang kalikasan ng lumikha. Kahit alin man sa dalawang yon ang tinutukoy, ang bigat pa rin ang naging epekto nito para kay Adan at Eva. Iniisip siguro ni Eva na, wow, magkakaroon ako ng divine wisdom. Magiging mas matalino ako. Pero iba yung naging resulta eh. Oo nga. Kapalit pala nun ay matinding kalungkutan. Kasi biglang pumasok yung kahihiyan, di ba? Yung bigla nilang napansin na hubad sila, kaya gumawa sila ng damit mula sa dahon. Pumasok din yung takot. Ayon pa. Pumasok yung takot kaya nagtago sila nang marinig nila ang Diyos na naglalakad sa hardin. Tumpak, at diyan natin makikita ang bigat ng tunay na konsekwensya. Madalas kasi, iniisip natin ang parusa ng Diyos ay parang kidlat na ibinagsak niya mula sa langit dahil lang sa nagalit siya. Yung parang arbitrary punishment lang, di ba? Pero ang kahiyaan, ang takot, ang pagkakahiwalay sa isa't isa at sa Diyos, ang mga ito ay mga natural na resulta. Mga resulta na dala mismo ng kasalanan na ginawa nila. Hindi siya parusang dinagdag lang. Hindi. Parang kapag inilagay mo ang kamay mo sa apoy, mapapasok ka. Hindi ka pinapurusahan ng apoy. Iyon talaga ang natural at hindi maiiwasang epekto ng ginawa mo. Kumbaga, kasama na ito sa mismong package ng ginawa nila. Nang kainin nila yung prutas, nilamon din nila yung kahiyaan at takot. Oo, at isa sa pinakamabigat na natural na parusa ng kasalanan ay ang mismong pag-ako nito. Yung pangangailangan na mamuhay ka kasama ng epekto nito araw-araw. Araw-araw nilang daladala yon. Pumasok sila sa isang sitwasyon kung saan ang kanilang relasyon sa isa't isa at ang relasyon nila sa Diyos ay may lamat na. Habang tinitingnan nila ang mundo sa kanilang paligid na unti-unting naapektuhan ng kanilang desisyon, mas nagiging malalim at masakit ang karanasan nila sa kasamaan. Kaya pala ganun kabigat. At dito na nagiging sobrang kawili-wili ang usapan natin tungkol doon sa proteksyon na binanggit natin kanina. Dito na papasok yung mismong pagpapalayas. Oo, dahil sa seryosong pagkasira ng kalikasan ng tao, kinailangan gumawa ng Diyos ng isang drastikong hakbang. At eto na nga yung mismong pagpapalaya sa hardin. Pinalaya sila at naglagay ang Diyos ng mga cherubim. Mga tagabantay. Pero teka, gusto kong linawin natin ito para sa iyo na nakikinig. Kasi kapag narinig mo ang salitang cherubim ngayon, ano bang unang naiisip natin? Yung mga cute na sanggol sa mga paintings, di ba? Yung mga may malilit na pakpak at chubby cheeks. Oo.
Yung may hawak na pana, mukhang inosente at parang harmless na mga anghel sa Valentine's Day. Malayo iyan sa inilalarawan ng sinaunang kasaysayan at kultura na tinalakay sa source natin. Talaga ba? Ano ba sila dapat? Sa pananaw ng mga tao noong isinulat ang Genesis, ang mga cherubim ay nakakatakot. Inilalarawan sila minsan bilang mga dambuhalang estatwa, mga liyong may pakpak ng agila at mukha ng tao. Wow! Parang halimaw pala yung itsura nila. Oo, mga mababagsik at walang awang tagabantay ng mga sagradong lugar. At hindi lang sila nakatayo doon bilang palamuti ha. May dala pa silang sandata, di ba? Inilagay sila kasana ang isang nagliliyab na espada na patuloy na umiikot. Nandoon iyon para harangan ang daan pabalik sa hardin, partikular na harangan ang daan pabalik sa puno ng buhay. Nagliliyab na espada, tapos cherubim na mukhang halimaw. Ang hiyap kasing hindi isipin na ito ay purong galit at sumpa mula sa Diyos. Kung titingnan mo lang sa labas, parang ganun nga. Parang sinasabi ng Diyos na, lumayas kayo rito, ayoko na kayong makita, at papatayin kayo kapag sinubukan yung bumalik. Paano naging awa yun? Bakit kailangan harangan ang puno ng buhay kung pwede naman silang bigyan na lang ng pagkakataon na mabuhay pa roon? Iyan ang pinakamahalagang pag-ikot ng kwentong ito. Kung hinayaan silang manatili doon at kumain mula sa puno ng buhay, ano ba ang magiging epekto ng punong iyon? Bibigyan sila nito ng eternal life, immortalidad. Tama, mabuhay sila ng walang hanggan. Pero tandaan mo, hindi na sila inosente ngayon. Pumasok na yung lason. Eksakto. Ang ibig sabihin nun, mabubuhay sila ng walang hanggan sa isang nabubulok na katawan. Mabubuhay sila na ang isip ay habang buhay na puno ng kahihiyan, takot, sakit at paghihirap. Makukulong sila sa estado ng pagkakasala forever. Oh, wow. Parang isipin mo yung computer mo. Kapag may file ka na corrupt dahil sa virus, tapos pinindot mo yung save button at nailak mo yung file na yun. Sira na yun habang buhay. Oo, sira na. Di mo na ma-edit, hindi mo na maaayos. Kung pinakain sila ng puno ng buhay, parang nilak ng Diyos yung corrupted na pagkatao nila para maging permanenteng sira. Isang walang hanggang bangungot. Ang ganda ng analogy na yan. Kaya ang pagkakait sa kanila ng immortalidad sa ganoong kalagayan ay isang hatol. Oo, nawalan sila ng walang hanggang buhay pisikal. Pero may kabutihan sa likod nun. Higit pa doon, isa itong napakalaking gawa ng awa at biyaya. Pinigilan sila ng Diyos na maranasan ang walang hanggang pagdurusa. Ipinagkait niya ang puno ng buhay para iligtas sila mula sa isang walang hanggang impyerno sa lupa. Nakakapanindig balahibo yung thought na yan? Yung espada na akala natin ay nagliliyab sa galit, ay nagliliyab pala sa pagmamahal para hindi sila tuluyang mapahamak. Pagmamahal at proteksyon talaga. Ang galing ng pagkakabaligtad na iyon. Pero teka, may napapaisip lang ako sa puntong ito. Naiintindihan ko na iniligtas sila sa pagiging immortal na makasalanan, Oo. pero tinalayas pa rin sila para mamatay sa huli, di ba? Hindi ba't nakakapanghina iyon? Parang sinabi sa kanila, iniligtas ko kayo sa walang hanggang pagdurusa, pero mamatay pa rin kayo at magiging alikabok lang sa huli. Nawalan ba ng pag-asa ang tao nung araw na yun? May isip mo talaga yan. Pero hindi. Hindi niya sila pinabayaan at dyan papasok ang pangmatagalang plano ng pagliligtas. May plano pa siya matapos silang palayasin. Oo naman. Para mailarawan kung paano ito ginawa ng Diyos, may binanggit sa source natin na isang napakagandang tunay na pangyayari sa kasaysayan. Nangyari ito noong Enero 1848 sa Niagara Falls. Teka, paano napunta ang usapan natin mula sa Garden ng Eden papunta sa Niagara Falls? Kasi may koneksyon ito sa paggawa ng tulay. Dahil sa isang napakalaking bangin sa Niagara noong 1848, kailangan nilang gumawa ng tulay na tatawid sa napakalawak at napakadelikadong gorge ng Niagara Falls. Ang lawak nun, ha? Sobra, isipin mo yung rumaragas ang tubig sa ilalim at yung matinding lamig. Paano mo sisimulan iyon? Wala silang mga helicopters noon para magdala ng makapal na kable sa kabilang ibayo. Oo nga, no. So paano nila ginawa? Ang naging solusyon ng isang engineer na nagngangalang Charles Ellet Jr. ay magpa-contest gamit ang saranggola.
Saranggola, asin yung pinapalipad ng mga bata? Oo, may isang 15 taong gulang na binatilyo si Homan Walsh na nagpalipad ng saranggola patawid sa kabilang bangin. Inabot ng ilang araw, napatid pa nga minsan ang tali niya, pero sa huli, may isang manipis na tali ng saranggola na nakatawid at nagkonekta sa dalawang magkabilang dulo. Isang manipis na tali lang ng saranggola. Tapos yung taling iyon, kapag nakuha na sa kabila, ginamit para humila ng mas makapal na pisi. Tumpak. Tapos yung pisi, ginamit para humila ng lubid hanggang sa nakahila sila ng mabibigat na bakal na kable para mabuo yung unang suspension bridge na tumawid sa gorge na iyon. Ganyan nga ang nangyari at ang mga unang kabanata ng Genesis ay inihahalin tulad natin sa unang tali ng saranggola na itinawid ng Diyos. Yung unang koneksyon. Oo, pumasok man ng kamatayan bilang isang napakalawak na bangin sa pagitan ng tao at ng Diyos, nagsimula naman ng Diyos na maghabi ng tulay mula sa kamatayan patungo sa buhay. Bago pa man niya sila tuluyang pinalayas, nagbigay muna siya ng maliliit na hakbang. Yung mga maliliit na hakbang, ito ba yung tulad nung ipinangako niya na may isang anak o tagapagligtas na dudurog sa ulo ng ahas sa huli? Yan yung isa. At yung pinakamahalaga na nabasa ko rin, bago sila umalis, dinamitan niya sila ng balat ng hayop para takpan ang kanilang kahiyan. Na ibig sabihin, may isang inosenteng hayop na kinailangang mamatay para lang takpan ng kasalanan nila. Ito yung unang beses na may dumanak na dugo. Iyon, eksakto. Ang manipis na tali ng saranggola na itinawid ng Diyos. Kahit na pumasok ang pisikal na kamatayan bilang limitasyon, nag-iwan pa rin ang Diyos ng espasyo para sa espiritual na buhay at relasyon sa Kanya. Kahit papano, may tsansa pa sila. Pinahaba pa rin niya ang buhay nila dito sa lupa. Binigyan niya sila ng pagkakataong bumuo ng pamilya at magkaanak at sa pamamagitan niyan, inilatag niya ang mga unang hakbang para sa isang tulay na magkokonekta muli sa tao pabalik sa buhay na walang hanggan. So hindi pala katapusan yung kamatayan? Ang pisikal na kamatayan ay hindi ang katapusan, kundi isang pansamantalang hakbang para hindi maging permanente ang estado ng pagkakasala natin. Kaya pala, kung titingnan mo ng buo, binabago nito ang lahat ng alam natin tungkol sa kwentong iyon sa Eden? Totoo yan. Nagsimula tayo sa pag-alala sa mga patakaran ng mga magulang natin noong bata tayo, di ba? Yung pagbabawan na tumakbo ng may hawak na gunting na akala natin ay parusa pero isa palang pagliligtas. Ganyan din pala ang nangyari sa pagpapalayas sa Eden. Eksaktong-eksakto. Ang pagpapalayas, yung nagliliyab na espada, yung pagkait sa puno ng buhay, lahat ng iyon ay hindi pala parusa ng isang malupit na diktador. Minsan, ang mga bagay na tinitingnan natin bilang masakit na parusa, paghihigpit o pagtatapos ang isang kabanata, ay siya palang nagliligtas sa atin sa mas malaking kapahamakan. At nakita rin natin sa usapang ito na may napakalaking pagkakaiba ang kaalamang intelektual sa pait ng personal na karanasan. Hindi lahat ng kaalaman ay mabuti kung ang kapalit nito ay ang mismong pagkasira ng ating pagkatao. Minsan, ang inosensya ay isang napakalaking proteksyon. Oo, lalo na kapag hindi natin kaya yung bigat ng malalaman natin. Mapapaisip ka talaga kung paano natin tinitingnan ang mga hindi o yung mga saradong pinto sa buhay natin. Mga rejection, kumbaga. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, isipin mo, baka yung mga pintong sumasara sa buhay mo ngayon, yung mga bagay na parang pilit na ipinagkakait sa'yo, ay sarili mong version ng mga nagliliyab na espada na inilagay doon para ilayo ka sa mas malalim na sakit. At bago natin tapusin ito, gusto kong pakinggan mo itong huling kaisipan. Maganda itong quote na galing sa source natin. Oo. Noong 2005, sa isang sikat na commencement speech sa Stanford University, habang nagsisimula na siyang makipaglaban sa sakit na cancer na siya rin papatay sa kanya, binitawan ni Steve Jobs ang mga salitang ito. Sabi niya, ang kamatayan ay malamang ang kaisa-isang pinakamagandang naimbento ng buhay. Isang napakalalim na obserbasyon mula sa isang taong nakaharap mismo sa sarili niyang hangganan at kamatayan. Kaya iniiwan kita sa tanong na ito, kung ang pisikal na kamatayan na nagsimula pa noon sa pagpapalaya sa Hardin ng Eden ay inilagay pala doon hindi bilang sumpa
kundi bilang awa para hindi tayo makulong sa walang hanggang pagdurusa, sakip at pagkakasala? Paano ba dapat baguhin ito ang labis na takot mo sa sarili mong kamatayan ngayon? Hanggang sa susunod na malalimang pagsusuri natin.